Ayos. Pakipalakpakan po natin ng mainit para batiin ang ating dalawang bagong kasal na magsasama na ngayong araw. Teka, si Sofia ang pakakasalan ko. Marco, anong ibig mong sabihin? Paumanhin, Chloe. Ngunit si Sofia ang pakakasalan ko ngayon. Anong ginagawa mo? Kapatid ko si Sofia Trinidad, paano mo nagawang lokohin kaming magkapatid sa harap ng lahat? Chloe Santos, sino ang nagbigay karapatan sa'yo na saktan si Kuya Marco? Kaya pala, matagal na pala may relasyon. Sofia, ikaw lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Kuya Marco, ikaw lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Liam de la Vega, matanda ka na at pangit, hindi ka nararapat para sa akin. Kanselahin mo ang kasal sa harap ng lahat. Tama. Liam de la Vega, ang mga pamilyang Trinidad at de la Vega ay nagkamali lang ng pasya ng i-arrange ang kasal ninyo noon. Mas matanda ka ng 10 taon kay Sofia, at wala ka pang narating. Paano mo bibigyan ng kaligayahan si Sofia? Tanging isang mayaman na tulad ni Kuya Marco ang nababagay sa akin. Tama na. Kaya pala ang lahat ng naririto ngayon ay kasabwat lang pala sa palabas ninyong dalawa. Kayong mga gago at malandi. Kami ni Kuya Marco ay gusto lang nasaksihan ng lahat ang aming pag-ibig. Mga payaso lang kayong dalawa. Ang mga kabataan ngayon, ang daming alak. Kailangan pang ipasaksi sa maraming tao ang pagkansela ng kasal. Ang galing ng galawan nila, parang mga payaso. Kung ako yan, hindi na ako makakangat ang ulo paglabas. Ayoko sa inyong mga payaso. Hindi ako magpapatal. Para sa'yo, isang gagong nangangaliwa. Akala mo ba talaga na ako, si Chloe Santos, ay sa'yo lang magpapakasal? Kuya Marco. Kung ayaw ng luma, hindi darating ang bago. Mga bisita, saksihan niyo po ang aking tunay na pag-ibig. Mahal, magpakasal na tayo. Liam de la Vega, mula pa sa simula, love at first sight ako. Naniniwala akong ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap. Kung papayag ka, magpakasal na tayo kaagad sa civil registry. Huwag mo nang mahalin ang kapatid ko. Ako ang iyong nakatakda. Bumangon ka muna. Pareho tayong mga nagdusa, kaya dapat nating ipaglaban ang ating dignidad. Tinatanggap ko ang iyong proposal. Wow! Hi! Bakit pakiramdam ko, sila talaga ang perfect match na ginawa sa langit? Kaya pala, sila ang mga payaso ngayon. Chloe Santos, Liam de la Vega, maghintay lang kayo. Doon ako magmamaneho. Hintayin mo ako rito. Esan. Ganoon na lang, nagpakasal ako. Sa isang lalaking minsan ko lang nakita. Isang tito na 10 taon ang tanda sa akin. At nagparehistro na kami. Sir Liam. Ang nakatakdang arranged marriage ninyo ay si Sofia Trinidad, hindi ba? Bakit kayo biglaang nagpakasal kay Chloe Santos? Si Sofia Trinidad ang unang nagkansela ng kasal. Siya talaga ang aking nakatakda. Si Sofia Trinidad ay maibigin sa yaman at sinabi pa niyang matanda at mahirap kayo. Pero hindi niya alam, kayo ang may-ari ng pamilya de la Vega, sobrang yaman. Mauna na ako. Ito ang sasakyan. Engan.
walang kaalam-alam sa kotse. Pero mukhang maganda ito. Siguro, nagkakahalaga ito ng 100 hanggang 200,000 piso, di ba? Sasagutin ko lang ang tawag. Sige po. Wow, ang 100 hanggang 200,000 piso. Makakabili na pala ng ganito kalaking kotse. Bibili rin ako ng isa balang araw. Sir Liam, balita ko nasa lungsod del Rio ka pa rin. May kontrata ang branch na. Kailangan niyo pong pirmahan agad. CJ, pupunta ako dyan sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos nito, aalis na ako sa kumpanya. Kaya pala ayaw ni Sofia kay Marco dahil matanda na raw siya at mahirap. Ngayon, tinanggal na naman siya sa trabaho. Paano na kaya siya ngayong wala siyang trabaho? At matanda na? Pasensya na, tawag ng kumpanya. Anong ekspresyon yan? Hindi big deal ang kawalan ng trabaho. Kahit matanda ka na, at wala kang gaanong pera, nasa tabi mo naman ako, hindi kita hahayaang gutumin. Anong kawalan ng trabaho? Hawakan mo itong card. Ang password ay 6 na 8. May kaunting ipon ako dyan. Ituring mo na lang yan na dote ko para sa'yo. Hindi ba ako ang dapat magbigay sa'yo ng dote? Isipin mo na lang na ako ang pumakasalan sa'yo. Mula ngayon, ikaw ang magiging house husband at ikaw ang bahala sa pagkain ko araw-araw. Mabilis akong mapopromote at tataas ang sweldo. Sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng marangya. Kaya, balak mo akong suportahan. Ay, hindi naman yon may tuturing na pag-aalaga kung mag-asawa tayo. Kahit ikaw ay isang house husband, ngunit, bibigyan pa rin kita ng buong paggala. Heto na, kunin mo na kasi. Kung ganoon, ikaw ang magtatrabaho sa labas. Kung ikaw na ang bahala sa bahay at hindi sapat ang budget, sabihin mo lang sa akin. Ngayong mag-asawa na tayo, natural lang na magkasama tayo sa isang Ito ang Villa Paraiso. Magpalitan tayo ng contact number. Wala ka ng pera pambayad ng upa ngayong wala kang Yung inuupahan ko ay malapit lang sa kumpanya. Heto, sasabihin ko sa'yo ang password ng gate. CJ, Kailangan ko pang pumunta sa bahay ng mga magulang ko, kaya sa hapon, ikaw na lang ang mag-isa sa paglipat. Mauna na ako. mag-ingat ka, asawa ko. Ilset. Sir Liam. Ikaw, ang presidente ng De La Vega Group, talaga bang titira sa inuupahang apartment? Hay nako si ma'am, wala talagang kaalam-alam. Hindi niya nakilala ang Mercedes Maybach, ang susi ng penthouse unit ng Villa Paraiso. Hindi rin niya nakita. Manahimik ka. Imaneho mo at lumipat tayo. Sige po. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya na hindi talaga ako mahirap. Mama, si Chloe Santos. Kinansela niya ang kasal sa harap ng lahat at kami ni Kuya Marco ang pinagmukhang katawa-tawa sa lahat. Kayo po ni Papa, kailangan niyo akong tulungan. Mahal kong anak, huwag kang mag-alala. Itong kahihiyang ito, ipaghihiganti ka namin ng Papa mo. Papa, Mama, nakauwi na po ako. Sutil na anak, naglakas loob ka pang bumalik. Sutil na anak, naglakas loob ka pang bumalik. Papa, ako. Lumuhad ka. Anong mali ang nagawa ko? Bakit pagdating ko pa lang, pinapaluho mo na? Sa kasalan ngayon, pinahiya mo ang pamilyang Trinidad. Nagtatanong ka pa kung bakit. Papa, Mama, naantala kayo sa daan kanina. Kaya hindi kayo nakapunta sa kasalan. Hindi nyo alam. Ang totoo, siya, ay matagal nang may relasyon kay Marco. Kalokohan. Si Sofia ay tunay naming anak na babae. Hindi ba namin alam ang ugali niya? Mama, Papa, mula pagkabata, palagi nyo nang mas kinakampihan si Sofia. Pero ako rin naman ay inyong anak. Bakit hindi nyo? Paniwalaan ako kahit minsan. Ikaw lang naman ay, pinulot lang namin sa labas. Isang kasangkapan para magsilbing panangga sa malas para kay Sofia. Siyempre siya ang kakampihan namin. Alangan namang ikaw. Anong sinabi mo? Panangga sa malas? Kaya pala hindi pala ako tunay na anak nyo. Hindi namin sinabi sa'yo noon dahil para sa ikabubuti mo. Ngayon, ikaw pa, ang nangapi sa pinakamamahal kong anak. Kaya wala nang dahilan para itago pa.
Hindi pala nakapagtataka na sa loob ng maraming taon. Lahat ng ginagawa ni Sofia ay sa akin bumabalik. Nang masugatan siya, kinuha niyo ang dugo ko. Nang magkasakit siya, kailangang i-transplant ang bone marrow. Kahit ang slot sa prestihiyosong paaralan, pinilit niyo akong ipaubaya ito. Kaya pala itinuturing niyo lang ako bilang kasangkapan para maglatag ng daan para sa kanya. Ikaw at kami, wala tayong ugnayan ng dugo. Pinalaki ka namin, nagawa na namin ang lahat ng nararapat. Ngayon, ikaw pa ang napi. Simula nang huminto ako sa pag-aaral, lahat ng kinita ko sa ay ibinigay ko sa pamilya, itong villa. Ang inyong pagkain, tirahan, damit at transportasyon. Ako ang sumasagot sa lahat ng yan. Hanggang ngayon, nakatira pa rin ako sa inuupahang apartment sa labas. Bakit hindi ako pwedeng maap? Lahat yan utang mo sa amin. CJ, sa loob ng mga taong ito, nagpakahirap ako para sa pamilyang Trinidad. Para na ring nabayaran ko ang utang na loob ko sa inyo. Mula ngayon, ako, si Chloe Santos. Pinuputol ko na ang ugnayan ko sa pamilyang Trinidad. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Ito, pinutol na niya ang ugnayan niya sa atin. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sa kanya. Papa, Mama, hayaan niyo na lang siyang umalis. Tingnan lang natin, kapag umalis siya sa pamilyang Trinidad, kanino pa siya aasa? Hayaan siyang umalis. Kanino naman tayo hihingi ng panggastos? Ay, Mama, hindi ba't nandito pa ako? Si Marco ay tagapagmana ng mga Imperial. Siya ang magiging tagapagmana ng Imperial Group. Kapag kinasal na ako sa kanya, ang buhay natin ay mas magiging maganda pa. Kung mananatili siya, hindi ba't siya lang ang makikinabang dito? Oo, tama ang sinabi ni Sofia. Sinabi ng manghuhula noon na may matigas na kapalaran si Chloe Santos. Maaari siyang magsilbing panangga sa malas. Pero kung mananatili siya sa bahay na ito, ng 20 taon, magdudulot siya ng malas sa amin. Hindi ba't dapat na natin siyang palayasin agad? Ate, aalis ka na talaga. Ngayong pinakasalan mo, si Liam de la Vega na matanda at mahirap, baka kayong dalawa ay mapadpad sa kalye. Bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad kina Papa at Mama? Baka sakaling payagan ka pa nilang manatili. Hindi ko kailangan. Ako si Chloe Santos. Mas magiging maayos ang buhay ko kapag umalis ako sa pamilya Trinidad. Ang tigas naman ng loob mo. Dahil gusto mong umalis sa pamilya Trinidad, ibalik mo ang mga gamit ng pamilya Trinidad. Ang pagkain, pananamit, tirahan, at transportasyon ng pamilya Trinidad. Kasama na ang lahat ng suot ninyo ngayon. Alin dyan ang hindi ko binayaran? Ibalik ko ang gamit ng pamilya Trinidad. Bagamat kinuha ninyo ako. Noong bata pa, para ako pa ang bumuhay sa inyong pamilya, hindi ba? Ikaw, sukdulan ng kawalang galang mo. Kung sukdulan talaga ang kawalang galang ko, nang malaman kong pananggalang ako, sa malas para kay Sofia Trinidad. Dapat sinunog ko na ang lugar na ito. Walang galang. Itong sampal na ito. Ituring nyo na itong pagputol sa huwad na relasyon ng ama at anak sa pagitan natin. Kaya hindi ako lumabat. Ate, kahit putulin mo ang ugnayan, hindi mo naman kailangang maging bastos. Sa Papa at Mama, hindi ba? Bukod pa rito, ang damit na suot mo, sina Papa at Mama pa mismo, ang pumili niyan para sa'yo. Oo nga, itong damit na ito, ako ang bumili niyan para sa'yo, habarin mo yan. Bilisan mong habarin yan. Habarin mo. Ayan, ibinalik ko na sa inyo. Okay na ba? Papa, Mama, ang dami kong alahas sa dresser ko. Si Chloe, hindi kaya niya kinuha ang mga yon. Ano? Hindi pwede yon. Kailangan ko siyang pigilan agad. Chloe Santos, huminto ka. Iwanan mo ang mga gamit ng pamilya Trinidad. Anong ginagawa ninyo? Hindi ako nagnakaw ng kahit ano mula sa pamilya Trinidad. Hindi ka nagnakaw. Kung gayon, buksan mo ang malita at i-check namin. Hayaan nyo na, kung gusto niyang kunin, hayaan na natin. Papa, mga gamit ito ng pamilya Trinidad. Hindi natin ito pwedeng ibigay sa ibang tao. Tama, mga gamit ito ng pamilya Trinidad. Bakit natin ibibigay sa ibang tao? Bilisan mo, buksan mo ang kahon. Mama, wag po kayong sumobra. Abat naglakas loob kang itulak si Mama. Papa, bilisan mo, bigyan mo siya ng leksyon. Naglakas loob kang maging walang utang na loob sa sarili mong ina, papatayin kitang anak na walang utang na loob. Pasensya na, late ako. Nasaktan ka ba? Pasensya na po, nahuli ako. May masakit po ba sa inyo? Ayos lang. Dumating ka sa tamang oras. Ganito ba ang pagtrato ng pamilya Trinidad sa asawa ko? Liam, dati, kayo ni Chloe, pinahiya niyo ako ng sobra sa kasalan.
Tapos ngayon, nagdala ka pa ng tao sa bahay namin. Ang pamilya Trinidad ay may utang na loob sa pamilya de la Vega, kaya nabuo ang kasalang ito. Hindi ka na nga nagpapasalamat. Nakipagsabuhatan ka pa sa ampon ng pamilya Trinidad. At binubuli mo pa ang sarili kong anak. Ganyan ba magbayad ng utang na loob ang pamilya de la Vega? Ngayon, kailangan ninyong bigyan ng paliwanag ang pamilya Trinidad. Mabuti. Nandito ako ngayon para bigyan kayo ng paliwanag, pamilya Trinidad. Ano ito? Sa araw ng kasal ng dalawa, nagkaroon ng traffic at nahuli. Hindi malinaw kung sino ang may kasalanan. Ito ang CCTV footage noong araw ng kasal. Kung sino ang nagkansela ng kasal, at kung sino ang nanginsulto, makikita ninyo agad. Tara na. Ay, ito ay isang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Paano ito makakayang bilhin ni Liam? 10 milyon. Hindi mo ba sinabing mahirap si Liam? Panigurado, inupahan lang yan para magpasikat. Papa, Mama, pasok muna tayo. Teka, Sofia. Sabihin mo sa akin ang totoo, sa kasalan. Ikaw ba ang unang nagkansela ng kasal? Opo, Pero sinabi mong, si Chloe ang unang nagkansela ng kasal? 22 anyos pa lang ako. Paano ako makakasal sa isa matanda at mahirap na lalaki? Kung ikakasal man, si Chloe dapat yun. Walang isip. Ang arranged marriage, na inayos ang lolo mo noon sa pamilya de la Vega, hindi maaaring naghihirap ang pamilya de la Vega. Ay, Papa, kahit na may pera pa ang pamilya de la Vega noon, matagal na yun. Ngayon, si Liam ay isang matanda at mahirap na tao. Siya ay isang tunay na pulug. Ikaw, Asawa ko, si Marco, kahit na siya ang fiancé ni Chloe noon, sa tingin ko ay kagalang-galang siya at mas bagay sila ni Sofia. Kung hindi kinansela ni Sofia ang kasal, hahayaan ba nating ipakasal ang anak natin sa isang matanda at mahirap na matandang binata? Kung hindi ka naaawa, ako naaawa. sige na, huwag ka nang maging ganyan kapasaway sa susunod. Papa, magiging masunurin na po ako. Chloe, ngayong araw, labis mo akong ipinahiya sa harap ng lahat. Tandaan mo, sisirain ko ang iyong reputasyon. Liam, salamat sa tulong mo ngayong araw. Dahil alam mong nahihirapan ako sa pamilya Trinidad. Nag-rent ka pa ng sasakyan at umarkila ng mga artista para suportahan ako. Ang totoo, isa talaga akong si... Tama, yang tono na iyan. Nagulat din ako ngayon, pero kahit matanda ka na, maganda pa rin ang pagkamaintain mo, Ang malapad na balikat, slim na baywang, mahabang binti. Bagay na bagay ka nga sa role na domineering sifi sa palabas. Ako, Ay, kahit na mahirap ka, hindi kita mamaliiti dahil pinakasalan kita. Pananagutan kita hanggang huli. mukhang kailangan ko talagang humanap ng tamang oras para sabihin sa kanya na hindi talaga ako pulubi. Kaya simula ngayon pananagutan ko ang pagiging isang asawa. At lagi kitang rerespetuhin at aalagaan. Bakit ka tumatawa? Naiisip ko lang na, napakaseryoso mo magsalita. Kaya, para sa mga kabataang tulad nyo, ang pananalita ko ba ay masyadong makaluma? Kaya, para sa mga kabataang tulad nyo, ang pananalita ko ba ay masyadong makaluma? Hindi. Gusto ko yan. Maliligo muna ako. Asawa ko. Anong kulay ng pajama ang gusto mo, pula o puti? Ano? Nasa 30 anyos na siya. Kailangan ba ganyan ka-inosente? Hindi kaya wala pa siyang naging nobya. Bago ito. Tignan natin kung hindi ko siya mapapasunod ngayong gabi. Sa panahon ng dalaw ng ang salabat ay nakakatulong upang maibsan ang sakit sa tiyan. Heto, Napakahiya. Nasa importanteng sandali na. Bakit biglang dumating ang Bakit gising ka na ng maaga? igagawa kita ng almusal. Anong gusto mong kainin sa almusal? Gusto ko ng tapsilog, pandesal at champorad, pati na rin bibingka. Pero ang hirap gawin, simpleng lugaw na lang ang lutuin mo para sa akin. Sige, matulog ka muna sandali. Gigisingin kita kapag handa na ang almusal.
Ang pakiramdam na may masipag na asawa ay napakasarap. Sir, narito na po, ang mga almusal na ipinag-utos ninyo. Pinaluto sa isang Michelin chef. Lahat po ay mainit pa. Ako na ang mag-aayos ng plato. Maliit ang kusina. Dali, paalisin mo sila, para hindi maistorbo ang tulog ng misis ko. Ay, sir, hindi ko pa po report sa inyo ang schedule ninyo para sa araw na ito. Sa umaga po, mayroon kayong internasyonal na pulo. Sa tanghali po, may meeting kayo kasama si Ginoong Reyes. Sa hapon po, ang acquisition ng Grupo Sinag. At sa gabi po, dadalo kayo sa isang charity gala. At, Sige na, alam ko na. Bumaba ka na at hintayin ako. Ano ang tinitignan mo? Ano ang tinitignan mo? Mayroon ba sa mukha ko? kitang-kita po sa mukha ninyo na in love kayo. Parang nakakita po ang inyong tauhan ng himala. Wow, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi ko akalaing isa ka palang master chef. Ilan lang ang ginawa ko. Tikman mo. Ano? Huwag kang mag-alala, pupunta ako agad sa kumpanya para ayusin yan. Anong nangyari? Walang gaanong mahalaga, pero kailangan kong pumunta sa kumpanya. Maging mabait ka sa bahay. Talaga bang itinuturing niya akong house husband? Pero ang bilis niya umalis. Baka may nangyari talaga, ano? Chloe. Sa wakas, nakabalik ka na. May nag-anonymous report sa email ng kumpanya na nag-leak ka daw ng sikreto ng kumpanya. Hindi totoo, hindi ko kayang gawin ang ganoong bagay. Kaming lahat sa team ay syempre naniniwala sa iyo. Pero ngayon, ang aming kalabang kumpanya ay nauna nang naglabas ng bagong produkto sa kanilang launch event at ang bago nilang produkto ay eksaktong kapareho ng diniset ng aming team. Paano nangyari ito? Ako ang laging nagre-revise at nagtatap ng mga disenyo. Imposibleng na-leak ang mga ito. Galit na galit ang boss sa direktor buong umaga. Ikaw ang team leader ng grupo namin, kaya ikaw ang unang mananagot. Ay, bigyan lang kita ng babala. Nasa opisina ngayon ang direktor at hinihintay ka. Sige na. Andrea, dalhin mo ang laptop ko. Kapag napatunayan ko na walang record ng pagkopya, pag-forward, o pag-send ng files palabas, ang paratang tungkol sa pag-leak ng sikreto ng kumpanya, at itong maruming akusasyon ay hindi maibibintang sa amin. Sige. Direktor, pinapatawag niyo po ako. May nagsumbong sa'yo ng anonymous tungkol sa pag-leak ng sikreto ng kumpanya at ang Casa Moda ay nagkaroon ng new product launch event kung saan ang kanilang produkto ay kapareho ng disenyo ng team mo. Chloe Santos, umaasa ako na sa bagay na ito ay mabibigyan mo ako ng paliwanag. Direktor, 3 taon na po ako sa kumpanya. Dahil pinagkatiwalaan niyo po ako, sigurado akong alam niyo na sa aking pagkatao, ay imposibleng lalabag ako sa etika ng industriya. Maaari ko po kayong siguruhin na wala po akong nilik na sikreto ng kumpanya sa Casa Moda. Chloe, hindi ako nagagalit sa'yo. Matagal ka na sa kumpanya, kaya dapat, alam mo, na kapag napatunayang may nag-leak ng sikreto ng kumpanya, napakalaki ng magiging epekto nito, hindi lang ikaw, pati ang buong departamento, natin ay madadamay. Maliban kung mayroon kang ebidensya para patunayan ang iyong kawalang kasalanan. Narito na. Ay, paano nagkaroon ng record ng pagkopya sa disk drive? Chloe Santos, hindi ba sabi mo kaya mong patunayan ang iyong kawalang kasalanan? Ito ay computer ng kumpanya, mayroon itong DLP software at encryption system, ang mga disenyo sa loob. Maliban sa iyo, sino pa ang makakakopya? Ang pag-leak ng disenyo ay aking kapabayaan. Ako ang sasagot sa lahat ng pagkalugi ng kumpanya. Ngunit huwag niyo po sanang idamay ang aking mga kasamahan. Para mabawasan ang epekto, mag-resign ka na agad para akuin ng CC. Dahil sa pag-leak mo ng sikreto ng kumpanya, siguradong ang headquarters ay gagawa rin ng pag-blacklist sa iyo sa industriya. Mag-resign dahil sa pagkakamali, blacklisted sa industriya. Direktor, sinisira niyo ang kinabukasan ni Chloe. Ang aking kinabukasan ay hindi ganoon kadaling sirain. Ang password ng computer ko, maliban sa akin, si Marco lang ang nakakaalam. Siya kaya... Sir,
Ano yon? Sir, pinabantayan niyo po sa akin si ma'am. Ngayon lang po ako nakatanggap ng tawag. Sabi po, pinalaya si ma'am sa kumpanya. Anong nangyari? Sabi po, nilik ni ma'am ang sikreto ng kumpanya. Ang karibal na kumpanya ni ma'am, ang Casa Moda, ay naglabas ng produkto sa kanilang new product launch event. Na eksaktong kapareho ng ilalabas na produkto ng kumpanya ni ma'am. At marami pong reporter at media sa industriya ang naghahanda para kuyugin si ma'am. Kanselahin ang aking schedule sa hapon. Ihanda ang sasakyan. Opo. Mahal, salamat sa pagsama sa akin mamili ngayon. Ang magkasintahang ikakasal ay namamasyal. Hindi ba't natural lang yon? Marco. 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 Ate, sa wakas ay umuwi ka na. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa pamilya Trinidad. Sino ang ate mo? Andito ako para hanapin si Marco. Chloe Santos, sa puso ko, ay si Sofia lang ang nag-iisa. Sinasabi ko sa iyo, ang pagiging mapilit mo, ay talagang walang saysay. Ang pagkakagusto ko sa iyo dati ay dahil nabulag ako. Ngayon, gumaling na ang mga mata. Ikaw. Kung hindi ka mapilit, bakit ka nandito ngayon? Ang password ng computer ko, pati na ang folder kung saan nakalagay ang mga design. Sa iyo ko lang sinabi. Hindi ba? Tinakaw mo ang sikreto ng aming kumpanya? Hindi naman ako fashion designer. Bakit ko naman ninakawin ang sikreto ng kumpanya nyo? Saka, ang password mo, hindi ba't kaarawan yon ni Tita Isabel? Hindi lang ako ang nakakaalam, pati rin si Sofia. Anyway. Kaya pala, kahit wala kang kaalam-alam, sa fashion design ay nakakuha ka agad ng offer bilang design director ng Casa Moda. Umasa ka pala sa pagnanakaw ng sikreto ng kumpanya ko. Bilang iyong pledge of allegiance, Sofia Trinidad, talagang kahiya-hiya ang mga pamamaraan. Narito si Chloe Santos, ang nag-leak ng sikreto ng kumpanya. Dali. Chloe Santos. Anong ginagawa nyo? Bilang isang bagong sibol sa industriya, ngayong malalim ka nang nasasangkot sa insidente ng pag-leak ng sikreto ng kumpanya. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Balita namin, corporate spy ka, at na-terminate ka na ng Estilo Corp. Totoo ba ito? Hindi ko nilik ang sikreto ng kumpanya, at hindi rin ako corporate. Mga kaibigang reporter, huwag nyo nang pahirapan si ate. Alam na niya ang pagkakamali niya. Hindi ba't ito si Sofia Trinidad, ang direktor ng Casa Moda? Balita namin, kayo ni Chloe Santos, ay magkapatid. Ngunit ang inyong mga kumpanya ay kalaban. Tungkol sa pag-leak ni Chloe Santos ng sikreto ng kumpanya. Alam niyo po ba, Binibining Trinidad? Hindi ko rin inakala, nalalabag si ate sa etika ng industriya. Hindi ako ang lumabag sa etika ng industriya. Si Sofia Trinidad ang nag-leak ng sikreto ng kumpanya. Ano? Binibining Sofia Trinidad, Binibining Chloe Santos, ay nagsabing ikaw ang nag-leak ng sikreto ng kumpanya. Totoo ba ito? Naniniwala ako sa pagkatao ni Sofia. Kung sinasabi mong si Sofia ang nag-leak ng sikreto ng kumpanya, maglabas ka nga ng ebidensya. Binibini, kailangan mong maglabas ng ebidensya. Maglabas ka ng ebidensya. Ayos ka lang ba? Liam, Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Bakit ka biglang naparito? Liam, anong ginagawa mo rito? Hindi kaya, nandito siya para humingi ng tawad para sa pag-leak ni ate ng sikreto ng kumpanya. Hindi ba? Isang matandang lalaking pulubi. Anong silbi kung siya ang humingi ng tawad? Liam, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Ipaubaya mo sa akin. Hindi ba't gusto niyo ng ebidensya? Narito ang ebidensya. Sofia Trinidad, bilang design director ng bagong produkto ng Casa Moda, sa bagong produkto na isinumite sa Casa Moda, ang pangalan ni Chloe Santos ang nasa ilalim. Hindi ba't dapat niyo siyang tanungin kung ano ang nasa isip niya? Ang pangalan sa disenyo ng bagong produkto ng Casa Moda ay si Chloe Santos. Talaga bang si Sofia Trinidad ang nagnakaw ng sikreto ng kumpanya? Liam, paano mo nakuha ang disenyo na isinumite ko sa Casa Moda? Nagtapat ka na, Sofia. Ngayon, hindi ko na kailangang magpaliwanag, hindi ba? Siya mismo ang umamin. Hindi ako. Ang katotohanan ay lumabas na. Mga Ginoo, iulat ng totoo. At tingnan kung sino talaga ang siyang nag-leak ng sikreto ng kumpanya, ang tunay na salot sa industriya. Liam, huwag kayong umalis. Tumigil. Dahil ikaw ang nagnakaw ng sikreto ng kumpanya.
Paano mo nagawang baliktarin ang sitwasyon at baliktarin ang katotohanan kanina? Binibining Trinidad, Ginoong Imperial, mangyaring sumagot kayo ng direkta. Itong eksena kung saan napahiya sila ngayon, talaga namang nakakatuwa at nakakawala ng stress. Liam, ikaw talaga ang tagapagligtas. Kaya ka masaya? Naman po, kung hindi po kayo dumating sa tamang oras ngayon, ang pag-leak ng sikreto ng kumpanya ay ibinintang sa akin. Kung gayon, ang aking karera ay magtatapos na sana. Baka sa hinaharap, mapadpad na kayo sa kalye kasama ako. Huwag kang mag-alala, hindi magyayari ang araw na yon. Naman po, nandito ako. Hindi ko po kayo hahayaang magutom. Tama, ikaw ay isang sikat na fashion designer. At sa hinaharap, ang iyong pangalan ay, lalo lang lalaki. Balak mo bang bumalik sa dati mong kumpanya? Pinilit akong mag-resign ng walang investigasyon. Ang ginawa ng kumpanya ngayon, talagang labis kong ikinadismaya. Mas lalo akong naging determinado na ang pagtatrabaho para sa mga kapitalista ay walang kinabukasan. Mas mabuti pang magsimula ng sariling negosyo. Magandang ideya. Pero sa iyong talento sa fashion design, ang manatili sa estilo core ay tunay na sayang. Ganyan din ang tingin ninyo, hindi ba? Mayroon akong ilang ipon ngayon. Susunod, magbubukas ako ng sarili kong studio upang lumikha ng sarili kong brand ng fashion. Ano man ang gusto mong gawin, suportado kita. Pero, kung magsumikap ka para sa tagumpay sa labas, ako, ang asawa mo, ay nasa bahay para lang palamuti. Huwag po ninyong sabihin yan. Sir Liam, kayon po ay kayo ang matibay kong sandalan. Ang lokasyon ng studio ng ma'am ay nakumpirma na. Malapit lang ito sa De La Vega Group. Tiyak na magiging maginhawa para sa inyo, para mas malapitan ninyo ng maprotektahan ang asawa ninyo. Hindi malaki ang budget ni Chloe. Ayoko siyang masyadong ma-pressure. Sa studio, gamitin mo ang dahilan ng agarang paghahanap ng umuupa. Gayon din ang mga pasilidad. Dapat ay top tier lahat. Sige po. Na pala. Sa seguridad, dapat bigyan ng espesyal na atensyon. Bahala na po ako. Bahala na po ako. Mama, wala na po akong mukhang maiharap sa labas. Mas mabuti pa pong mamatay na lang ako. Aking mahal na anak, tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Sobrang sakit sa puso ni Mama. Huwag kang mag-alala, pagkalma na ang gulo sa labas, ay ayos na ang lahat. Walang silbi, kumalat na ang balita ng pag-leak ng sikreto ng kumpanya. Sa industriya, para ako, daga sa kalye na hinahabol ng lahat. Ang lintik na Chloe. Lahat ng ito ay kasalanan. Aking mahal na anak, kukunin ko ngayon si Chloe, para mailabas mo ang galit mo. Mama, si Chloe ngayon ay putol na ang ugnayan sa atin. Hindi ka na niya hahayaang manipulahin siya. Bukod pa rito, kung talagang haharapin natin siya ngayon at gumawa ng gulo, ako ang mapapahamak. Hindi tayo pwedeng basta na lang lumapit sa kanya. Kung gayon, ano ang gagawin? Hindi tayo makakakilos mag-isa, pero ang pamilya Imperial ay makapangyarihan at maimpluwensya. Basta desidido si Marco na tulungan ako upang harapin si Chloe ay kasing dali lang ng pagdurog ng langgam. Ganoon lang kadali. Pero ang pamilya Imperial ay labis na pinahahalagahan ang kanilang reputasyon. Mula nang mangyari ang insidente sa iyo, ang pamilya Imperial ay marami ng reklamo tungkol sa iyo. Kahit si Marco sa panahong ito ay napakalamig sa ni anino niya ay hindi mo makita. Si Marco ay palaging malambot ang puso sa akin kung malalaman niya na si Chloe dahil sa pag-leak ng sikreto ng kumpanya ay gumaganti at hindi nag-aatubiling saktan ako. Tiyak nakakampi siya sa akin. Ang talino talaga ng aking mahal na anak. Sofia. Tita, bakit ganoon na lang ang pinsala ni Sofia? Si Chloe, para makaganti kay Sofia, hindi siya nag-atubiling saktan siya. Aking kaawa-awang anak, alam naman niyang mali siya, at naparusahan na rin. Pero ang lintik na Chloe, gusto pa rin siyang mamatay bago siya tumigil. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko inakala na si Chloe ay magiging ganito kalala ang kabuktutan. Ano man ang sabihin, kapatid niya si Sofia. Pero sinaktan niya si Sofia ng ganito. Hindi ko siya palalampasin. Marco, saan ka pupunta?
Mama, hintayin na lang natin ang magandang balita. Tada! Ito ang studio ko. Ang unang hakbang sa aking pagiging negosyante. Ginoong De La Vega, mula ngayon, malugod kang inaanyayahang saksihan ito. Napakaswerte ko na masaksihan ang unang hakbang ng pag-unlad mo at masaksihan ang bawat hakbang ng pag-unlad mo pagkatapos nito. Wow! Napakaswerte ko na masaksihan ang unang hakbang ng pag-unlad mo at masaksihan ang bawat hakbang ng pag-unlad mo pagkatapos nito. Hindi ko inakala na may inihanda ka pang bulaklak para sa akin. Ang paborito kong dilaw na rosas. Sa totoo lang, napansin ko, simula nang magpakasal tayo, ako ay biglang naging napakaswerte. Lahat ng ginagawa ko ay maayos. Talaga? Totoo po. Alam nyo ba, itong studio na ito ngayon, sa prime location na ito, sa high-end na renovation ito, at ang mga pasilidad nito. Sa tingin ko, hindi bababa sa 100,000 piso ang kakailanganin. Pero hindi ko inakala na 6,000 piso lang pala ang sabli sa akin. Baka naman mahina ang pamamahala ng kabilang partido at nagmamadaling ipasa ito. O kaya naman ay mayaman pero enggot. Kaya ko po sinasabi na talagang bumuti ang swerte ko. Noong kasama ko pa ang gago na iyon, noong kami pa, wala akong ganitong swerte. Kung alam ko lang dati na si Marco, ang gago na iyon hindi lang ng babae, kundi sinira pa ang swerte ko sa pera. Dapat sinipa ko na siya, at hinanap ka. Kung may kung nga talaga. Sa simula pa lang ay nasa tabi mo na ako. Ang seryosong matatamis na salita ni Sir Liam ay 100% ang epekto. Ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Uwi ako mamaya para mamalengke. Gusto kong kumain ng sweet and sour pork ribs, steamed sea bass at ginisang hipon. Magtrabaho ng kumita ng pera para sa pamilya. Tumawag ka sa akin kung may problema. Sa ganito kalaking studio, kailangan ko ng partner. Hey, Andrea. Nagbukas ako ng studio at naghahanap ako ng mga kakampi. Gusto mo bang sumali? Kailangan kong sumali. Sandali, magre-resign na ako. Hoy, Andrea. Nagbukas ako ng studio. Naghahanap ako ng mga kakampi. Gusto mong sumama? Oo naman, sasama ako. Hintayin mo, magre-resign na ako. Si Andrea, ang bilis pa rin kumilos. Pasensya na, pero hindi pa po bukas ang studio namin. Marco, anong ginagawa mo rito? Chloe, bakit ka napakasama? Marco, nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka pang lumaban. Ikaw ang unang nanakit. Bakit hindi ako pwedeng lumaban? Tatanungin kita, bakit mo gustong patayin si Sofia? Anong pinagsasabi mo? May lakas loob ka pang itanggi. Hindi ba ikaw ang matinding nanakit kay Sofia at hanggang ngayon comatose pa rin siya? Walang katuturan, ni hindi ko nga gustong hawakan siya. Ano bang kinalaman ko sa matinding pinsala niya? Anong pinapanggap mo? Ngayon, ipaghihiganti ko si Sofia. Sumama ka sa akin at harapin siya. Ngayon, ipaghihiganti ko si Sofia. Sumama ka sa akin at harapin siya. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw, Chloe Santos, ang mamamatay tao. Sinabi ko na nga, hindi ako ang may gawa. Naglakas loob ka pang magdahilan. Humingi ka ng tawad kay Sofia ng harapan. Kung hindi, ang studio mo, may daan akong paraan para hindi ito makapagpatuloy. Bitawan mo ako. Kaya kong lumakad mag-isa. Ako naman ang titingi kung anong pakulo ang ginagawa ni Sofia. Hello. Mahal, hindi ako makakauwi para kumain ngayong gabi. Anong nangyari? Kailangan mo bang pumunta ako dyan? Wala naman. Pinuntahan lang ako ni Marco. At sinabing matindi ko raw nasaktan si Sofia. Gusto kong malaman kung anong pakulo ang ginagawa ni Sofia.
Yung international video conference in 30 minutes, i-postpone mo hanggang bukas. Bukod pa rito, tulungan mo akong alamin ang ospital kung nasaan si Sofia. Opo. Chloe. Sa harapan ko pa, naglalambingan kayo ni Liam. Sa tingin mo ba, magseselos ako sa ginagawa ninyo? Kailangan pa ba naming ipagyabang ang aming pagmamahalan para magselos ka? Hindi ka nararapat. Halos mapatay mo na si Sofia, tapos ang yabang-yabang mo pa rin? Manahimik ka na. Ipakita mo na ang daan. Sofia, gising ka na? Marco, bakit ka nandito? Sofia, pinahirapan ka nila. Dinala ko na rito ang salarin. At papahingiin ko siya ng tawad sa iyo kaagad. Ikaw na anak na sutit. Ikaw ang dahilan ng paghihirap ng anak ko. Dahil sa utang na loob ko sa iyo. Sa pagpapalak, ayaw kong makipagtalo ng masyado. Pero huwag mo akong subukan. Ikaw. Wow, ang galing ko palang umarte. Ate, alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo na akong saktan ulit. Chloe, ngayon din, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Sofia. Napakasakit ng pagkakapalo niya kay Sofia. Hindi lang siya dapat humingi ng tawad, kundi dapat ding linawin sa publik na ang pagnanakaw ng trade secrets ay paninira mo lang kay Sofia. Kung hindi, ipapakulong kita habang buhay. Dapat din niyang linawin sa publiko na ang pagnanakaw ng trade secrets ay paninira mo lang kay Sofia. Kung hindi, ipapakulong kita habang buhay. Ako, ipapakulong habang buhay. Sa tingin ninyo ba, bobo ang mga pulis? Lahat ng sabihin ninyo, paniniwalaan nila? Chloe, napakasakit ng pagkakapalo mo kay Sofia at ang yabang mo pa rin ngayon. Sa tingin mo ba, palamuti lang ang pamilyang Imperial? Marco, payo ko sa'yo, bawasan mo ang pagbabasa ng mga romance novel. Ano ngayon, umarte si Sofia dito. Tapos papatayin mo rin ako para isama sa libig niya. Ate, ganyan mo ba ako kahit? Chloe, bakit ka napakasama? Agad kang lumuhad at humingi ng tawad kay Sofia. Anong ginagawa mo? Teka, hindi ba't sinabi mong matindi ang pagkasakit niya? Sa akin, bakit wala siyang kahit anong sugat sa katawan? Sofia, ano ba talaga ang nangyayari? Ako. Nang saktan ni Chloe si Sofia, paano naman matitiis ng katawan ni Sofia? Ang isang sampal mula sa kanya, agad siyang nawalan ng malay, at bumagsak sa sahig. Ako, sa isang sampal lang, nawalan ng malay si Sofia. Ang galing ko naman. Pero, wala siyang kahit anong sugat sa ulo at balikat niya. Tapos pinabalot niya ang sarili niya, na parang mami, anong pakulo yan? Manahimik ka nga, Marco. Kahit ikaw, hindi mo na rin ba ako pinaniniwalaan? Wow, ang galing ng pag-arte mo. Sayang kung hindi ka mag-artista. Manahimik ka, wala kang karapatang magsalita rito. Kayo ang nag-imbita sa akin dito, para lang humingi ako ng tawad sa inyong gawa-gawa. Ako ang bida sa pinupuntirya ninyo, kaya bakit wala akong karapatang magsalita? Ate, simula nang saktan mo ako, binigyan ako ng doktor, ng diagnosis ng depression. Gusto ko lang na humingi ka ng tawad. Ano? Depression? Heist, talaga nga, ang depression kahit huli darating din. Iyan ang kagagawan mo, ikaw na anak na sutil. Tapos nagsasalita ka pa ng parang walang pakialam. Binaluktot ninyo ang katotohanan. Sa tingin niyo ba, walang kasama si Chloe? Liam, bakit bigla ka nalang dumating? Binaluktot ninyo ang katotohanan. Sa tingin niyo ba, walang kasama si Chloe? Liam, bakit bigla ka nalang dumating? Ayokong mapahamak ka. Kaya narito ako para suportahan ka. Liam, ang aming mga ninuno ay may utang na loob sa pamilya ninyong De La Vega. Kaya bakit mo kinakanlo ang babaeng nagdadala ng perhuwisyo? Tita, kahit hindi po kayo ang tunay na ina ni Chloe, iginalang ko po kayo dahil sa utang na loob niya sa inyo sa pagpapalaki. Pero ngayon po, napakababa na po ng ginagawa niyo. Hindi ko po hahayaang mapahiya ang asawa ko ng walang dahilan. Ano ito? Ito ang suhol nilang mag-ina sa doktor. Ang pag-amin ng doktor. Ang lahat ng ginawa ninyo ay isa lang palang laro. Drama ninyong mag-ina, iyon lang. Wow, ang galing mo, mahal. Sa maikling panahon, nakalap mo na agad ang lahat ng ebidensya.
Ngayon kayong dalawa, anong masasabi niyo pa? Sofia, totoo ba ito? Marco, huwag kang maniwala sa kanila. Sinisiraan lang nila ako. Talaga ba? Naniwala ka na ba ngayon kay Chloe, at hindi na sa akin? Paano ako maniniwala sa isang babaeng may masamang kalooban? Alam kong pinaniniwalaan mo ako. Umalis na tayo agad. Baka masuka lang ako kung magtatagal pa tayo. Sige, umalis na tayo. Kapag iniisip ko, galit pa rin ako. Una, ninakaw ang trade secrets. Tapos pinagbintangan akong sinaktan siya. Itong si Sofia, napakagaling talagang gumawa ng gulo. Ganyan na ang ginawa niya sa'yo, hindi ka pa balalaban. Kahit wala akong koneksyon sa dugo sa pamilyang Trinidad, may utang na loob pa rin ako. Sa kanila sa pagpapalaki, hindi ko napapansinin ang mga nakaraang insidente. Ituring na lang na bayad utang iyon. Pero mula ngayon, kanya-kanya, landas. Kung maglakas loob ulit si Sofia, naguluhin ako, hindi ko na siya palalampasin. Ano man ang gawin mo sa hinaharap. Suportado kita, halika kumain ka ng hipon. Ano man ang gawin mo sa hinaharap. Suportado kita, kain na po kayo ng hipon. Dahil po sa gulo na ito, hindi pa rin po ba nawawala ang galit ni na tito at tita? Kailan ba ako makakapasok sa pamilya ng mga Imperial? Alam mo naman, ang pamilyang Imperial ay lubos na pinahahalagahan ang reputasyon. Sofia, huwag kang mag-alala. Palagi kitang pinaniniwalaan. Pero ngayon ay sira na ang aking reputasyon. At nawalan na rin ako ng posisyon bilang creative director ng Casa Moda. Hindi po ba ako mas hamakin ni na tito at tita? Huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng pondo para itatag ang sarili mong fashion studio. Kapag sumikat ka, ang mga magulang ko na makita kung gaano kahusay ang kanilang magiging manugang, ay tiyak na hindi pipigilan ang kasal natin. Umalis na si Marco. Mama, kahit hindi ko tuluyang napabagsak si Chloe sa pagkakataong ito, hindi naman ito ganap na walang pakinabang. Sinabi sa akin ni Marco kanina na ipagtatayo niya ako ng personal na studio. Talaga, opo. Ang magiging manugang ko ay talagang mayaman at maimpluwensya. Kung ikukumpara kay Liam de la Vega, ang mahirap at matandang lalaking iyon, mas higit siya sa maraming paraan. Dati, si Chloe Santos, ang sumire sa aking reputasyon sa buong industriya. Ngayon, sisirain ko ang reputasyon ni Chloe Santos sa industriyang ito. Gusto ko rin silang dalawa ni Liam de la Vega ay mawalan ng pag-asa at lumapit sa akin ng lumuhad. Nakakainis talaga. Dati, halos alam na ng lahat sa mundo ng fashion na si Sofia Trinidad ay umangat dahil sa pagnanakaw ng trade secrets. Kinukutsa siya ng lahat pero hindi ko inakala na ipagtatayo pa pala ni Marco siya ng sarili niyang fashion studio. Siya nga ay salot sa industriya. Pero kung handa si Marco na gumastos para suportahan siya, hayaan na lang siya, wala na iyon sa atin. Nandidiri lang ako. Yung gagawang si Marco, mukhang totoo ang nararamdaman niya noong nililigawan ka pa niya. Pero sa seremonya ng kasal, kinansela niya sa harap ng lahat ang kasal niyo para kay Sofia. Chloe, hindi ka ba talaga galit sa gagawang iyon at sa malanding babae? Hindi sila karapat-dapat na makaapekto sa aking emosyon. Sa halip na magreklamo ka dito, mas mabuting magtrabaho ka ng maayos. Sa industriyang ito, ang kinakapitan ay ang kakayahan. Chloe Santos, ikaw nga ay mayabang magsalita gaya ng dati. Sofia Trinidad, ikaw na magnanakaw na umangat sa pagnanakaw ng trade secrets. Hindi ka welcome dito, pakiusap, lumabas ka na. Isang hamak na designer ka lang, paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Dilatan mo ang mata mo at tingnan ng maigi kung ano ang hawak ko. Imbitasyon para sa Alta Moda Gala. Sinasabing tangi, kilalang studio lang ang makakakuha nito. Ikaw na magnanakaw, anong karapatan mo? Chloe Santos, ang bagay na pinapangarap mo, ako, ang mayaman na ginang ay madali lang makuha. Ano na? Siguradong namamatay ka sa inggit. Ano? Hello, security office po ba ito? Sa studio ko po, may pumasok na. Baliw, pakiusap pumasok kayo kaagad at ilabas siya. Huwag mong isipin na hindi ko alam na nagmamatigas ka lang. Inggit na inggit ka sa akin. Halos mamatay sa inggit.
Maghintay ka lang, habang nandito ako, wala kang lugar, sa industriyang ito. Ang linis at mabilis mo pa rin kumilos. Maghintay ka lang, habang nandito ako, wala kang lugar, sa industriyang ito. Ang linis at mabilis mo pa rin kumilos. Nandito lang siya para magmayabang. Bakit pa tayo magsasayang ng laway sa kanya? Hay! Talagang kayang bilhin ng pera ang lahat. Hindi ko inakala na si Sofia Trinidad, na salot sa industriya, ay makakakuha ng imbitasyon sa Alta Moda Gala. Pero ikaw bilang isang baguhang designer, ang studio natin ay walang koneksyon sa Alta Moda Gala. Sinong nagsabing wala? May koneksyon ka na. Alam kong malapit na ang Alta Moda Gala. Kahit maliit ang sinag-studio natin, hindi naman ito nawawalan ng creative potential. Kaya balak ko na ipasa ang design concept natin sa pamamagitan ng mga design drawing sa mga organizer ng Alta Moda Gala. Baka po, makakuha tayo ng imbitasyon dahil dito. Chloe, ikaw talaga ay taong kumikilos agad. Hindi po ako nagkamali sa pagsunod sa Ikaw talaga ay taong kumikilos agad. Hindi po ako nagkamali sa pagsunod sa Napapansin kong napakasipag mo nitong mga nakaraang araw. May problema ka po ba? Wala, gusto ko lang po mag-design ng ilang bagong produkto para ipadala sa organizers ng Alta Moda Gala. Kung makakakuha po ako ng imbitasyon, baka makilala ko po ang fashion master na si Vivian. Alainan. Vivian. Ako po si Liam de la Vega. Parang nakita ko pong dumating si Maa. Nakatanggap na ako ng imbitasyon mula sa organizers ng Alta Moda Gala. Paano mo nalaman? Kapapadala ko lang ng mga gawa ko sa organizers. Wala pang 2 minuto, nakatanggap na ako ng imbitasyon mula sa kanila. Kaamin lang po ni Andrea sa akin sa telepon na natanggap na po natin ang imbitasyon para sa Alta Moda Gala at naipadala na po sa ating studio. Sa talento ng asawa ko, inaasahan na po yan. Oh, Ano po ito? ito ay inihanda para sa'yo, ang iyong evening gown. Wow, ang ganda naman ng evening gown na ito. Ito pala ay isang design brand na hindi ko pa nakikita. Mahal po siguro ito, ano? Hindi po. Nagustuhan mo po ba? Opo. Hello, Andrea. Ang imbitasyon at ang design drafts ng bagong produkto ng studio, dala mo po lahat, hindi ba? Dala ko po. Pero Chloe, naipit po ako sa traffic. Pakihinti po ako sandali. Malapit na po ako. Oh. Sige po. Wow. Ang Alta Moda Gala na ito ay punong-puno ng mga sikat na tao. Hindi lang si Fashion Master Vivian ang dadalo, kundi pati na rin ang misteryosong pinuno ng De La Vega Group. Ay sasama rin daw. Marco, maraming salamat sa pagtulong mo para makuha ko ang imbitasyon. Isang imbitasyon lang iyan. Para sa akin, wala yan. Tamang-tama, ngayon, bilang kinatawa ng mga Imperial. Makikita ko na rin, ang misteryosong pinuno ng De La Vega Group, Chloe Santos. Tamang-tama, ngayon, bilang kinatawa ng mga Imperial. Makikita ko na rin, ang misteryosong pinuno ng De La Vega Group. Chloe Santos, anong ginagawa mo dito? Siyempre po, dumalo ako sa Alta Moda Gala. Ang iyong maliit na studio ay wala.
sa listahan ng mga imbitado para sa Alta Moda Gala. Kung makakapunta kayo, bakit hindi ako? Ang lahat ng narito ay mga elitista ng syudad. Ang suot mong evening gown ay halatang high-end na knock-off. Gusto mo pa rin pumasok? Anong klaseng pangarap ang pinagsasabi? Sir Liam. Parang nakita ko pong dumating si ma'am. Pakiusap, hintayin niyo po ako ng 1 minuto. Hindi po ako makaalis ngayon. Tingnan niyo po si Ma'am. Kung may kailangan siya, bukod pa rito, kontakin mo ang organizer ngayong gabi, si Ginoong Cruz. At pakisabing alagaan mabuti si Ma'am. Masusunod po. Ako na po ang bahala. Pakisiguro na inaalagaan niya si Chloe ng maayos. Huwag kang mag-alala, sir. Bahala na ako dito. CJ. Hindi ka ba pupunta sa party? Nasaan ang invitation mo? Papunta pa. Baka wala ka namang dala. Kung mayroon ako o wala, kailangan ko pa bang ipaliwanag sa Chloe. Kahit na isa kang ampon ng pamilya Trinidad noon, may magandang reputasyon ka pa rin sa labas. Ngayon na pinakasalan mo, ang matanda at mahirap na si Liam de la Vega. Ngayon, siguradong pinagsisisihan mo na, di ba? Late ako dumating. Sana po'y mapatawad niyo kami. Nakita mo ba, Ate Chloe? Ito ang pagkakaiba ko sa isang pulubi na tulad saan man kami pumunta. May naghihintay na talagang sumalubong sa amin. Bakit naman kayo pa, Ginoong Cruz, ang sumalubong sa amin? Maaari po bang magtanong, kayo po ba si Binibining Chloe Santos? Ako nga po. Ako ang organizer ng Alta Moda Gala na ito. Hinayaan kong maghintay si Binibining Santos ng matagal. Talagang nakakahiya po sa akin. Sumama na lang po kayo sa akin sa VIP entrance. Sobrang formal nyo naman po. Paano nakilala ni Chloe, ang Ginoong Cruz na organizer? Talagang isang haliparot. Itong mga cake, mukhang masarap naman. Pero ang lasa, kumpara sa gawa ni Liam, medyo kulang pa rin. Opo. Nasa loob na po. Pinapasabi po ni Ginoong Reyes na huwag kayong mag-alala, Sir Liam. Wala kang invitation. Paano ka nakapasok dito? Bulag ka ba? Ang organizer ang nag-imbita sa akin na pumasok. Anong inimbita? Sa tingin ko, para lang makapasok sa ganitong high-class na lugar, handa kang ibenta ang sarili mo. Papasukin ng isang katulad mo dito, dumihan lang ang ganito ka-exclusive na part. Sophia, wag mong isipin na porket nandito ka, at kung ano-anong kabastusan ang lumalabas sa iyong bibig, ay maniniwala na sa iyo ang lahat ng naririto. Wag mong isipin na ang ibang katulad mo. Ikaw. Hindi pa ba sapat sa iyo ang leksyon noong nakaraan, ha? Chloe, paulit-ulit mo na, binubuli si Sofia. Anong tingin mo sa akin, hangin? Ngayon, gamitin natin ang pinakamalakas na palakpakan upang salubungin ang misteryosong bisita ng party ngayong gabi. Ang pinuno ng De La Vega Group. Sir Liam. Ang pinuno ng De La Vega Group. Sir Liam. Sir, dinala na po ni Ginoong Cruz ang Ma'am Chloe sa loob. Pupunta muna ako sa rooftop para ayusin ang ilang business matters. Ikaw, hanapin mo muna si Ma'am. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay ba, saka ko hahanapin si Chloe. Opo, sir. Ang daming lumalapit para makita. Ang misteryosong si Sir Liam. Ano kaya ang itsura niya? Pero ang likod niya. Bakit parang si Liam? Chloe, ginagamit mo pa rin ang mga haliparot mong paraan para makapasok dito. Hindi pa ba sapat sa'yo yun? Gusto mo pa ring landiin si Sir Liam, ha? Pinapayuhan kitang tigilan mo na ang pag-asa mo dyan. Hindi mo kayang landiin si Sir Liam. Sofia, huwag kang manirang puri. Si Chloe, sa pamamagitan ng kanyang talento, nakakuha pa rin ng invitation para sa Alta Moda Gala na ito. Ikaw, peke ka talaga. Kahit nakapasok ka pa sa Alta Moda Gala na ito, hindi ka pa rin mapapansin ni Master Designer Vivian. Tara na. Hindi tayo dapat magsayang ng laway sa ganitong tao. Chloe, pupunta ka ba talaga para makita ang Master Designer Vivian? Narinig ko kasi, hindi siya ganoon kadaling kausapin. Nandito na rin lang, bakit hindi natin subukan?
Siyempre, sinusuportahan kita, pero kailangan ko nang pumunta sa restroom ngayon. Sige, pumunta ka na. Chloe. Huminto ka. Chloe. Huminto ka. Magsalita ka ng diretsyo, huwag kang manansing sa akin. Chloe. Tayo lang dalawa dito. Bakit ka pa nagpapakapor? Ngayon na nagbihis ka ng maayos. Para sa Alta Moda Gala. Hindi ba para lang akitin ako? Para pagsisihan ko ang desisyon ko? Baliw ka ba? Sir Liam. Talaga bang para lang? May isa katuparan ng studio ni Ma'am. At ang collaboration niya kay Vivian ay automatiko kang magbibigay ng shares ng De La Vega Group ng 10% kay Vivian. Malakas ang kakayahan ni Chloe sa disenyo. Kailangan lang niya ng plot para maging stepping stone at ang disenyo ni Vivian ay nangunguna sa fashion design industry. Ako ay nagbibigay lamang ng pagkakataon para sa kanya. Nasaan si Ma'am? Nasa harapan lang po siya. Bakit nandito si Liam? At nag-ayos pa na akala mo kung siguradong palihim lang siyang nakapasok, Chloe. Hindi ka ba mayabang kanina? Ngayon, ipapakita ko sa'yo na dahil sa walang kwenta mong asawa, mapapahiya ka ng husto. Chloe. Nagpapakapor ka pa rin hanggang kailan? Okay, pwede kitang payagan. Basta't sa hinaharap, maging mas malambing at masunurin ka, kahit na magpakasal kami ni Sofia, kaya pa rin kitang gawing kabit sa labas. Ginoong Imperial, anong basihan niyo sa pag-isip na pag-interesa ng asawa ko ang isang tulad mo? Ginoong Imperial, anong basihan niyo sa pag-isip na pag-interesa ng asawa ko ang isang tulad mo? Liam, paano ka na parito? At ang formal pa ng suot mo. Nakahanap ka na ba ng Opo, dumating ako ngayon para mag-usap tungkol sa partnership. Hindi ko akalain na ang lugar ng pag-uusap ay saktong ang Alta Moda Gala na inanyayahan ka. Ang galing, kapag natapos, pwede na tayong umuwi ng magkasama. Anong klaseng tao ka? Anong antas ng lugar ito? Wala kang kapangyarihan, wala kang pera, at wala kang pinanggalingang pamilya. Paano ka magkakaroon ng partnership sa ganitong lugar? Nag-ayos ka pa na akala mo kung sino. Sa tingin ko, nandito ka para magnakaw lang. Pwede kang maging narcissist, pwede kang maging utak-biya, pero huwag kang umasta na parang asong ulol kung sino-sino ang inaaway. Siya ang nagnakaw ng Rolex ni Ginoong Cruz. Sofia, anong pinagsasabi mo? Ang lalaking ito, wala siyang invitation. Nakita ko siya kanina na kaina-hinalang pumasok sa banquet hall. Ang Rolex ni Ginoong Cruz, siya ang nagnakaw niyon. Dali, halugugin niyo siya. Ang Rolex ni Ginoong Cruz, siya ang nagnakaw niyon. Dali, halugugin niyo siya. Mga kuya guard, siya po ang asawa ko. Maaari ko siyang patunayan na hindi siya magnanakaw ng gamit ng iba. Chloe. Ang asawa mo, hindi lang matanda at walang trabaho. Ngayon gumagawa pa ng mga gawaing magnanakaw. Pinakasalan mo ang isang tulad niya. Kaawa-awa ka talaga. Ate, mayroon kang ganyang walang kwentang asawa. Tingnan natin kung paano ka makakatagal sa industriyang ito. Tama na, kung may problema kayo, ako na lang ang harapin niyo. Huwag kayong gumamit ng ganitong maruming paraan para idiin si Liam. Anong ipitin? Ang Rolex ni Ginoong Cruz, siya ang nagnakaw niyon. Pagdating ni Ginoong Cruz, tiyak na parurusahan niya kayong mga magnanakaw. Nandyan na si Ginoong Cruz. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Chloe, kung may kaunting katinoan ka, dapat ngayon pa lang ay lumayo ka na kay Liam at lumapit sa akin. Marco, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Na may pagtingin pa rin siya kay Chloe. Siguradong ang haliparot na ito, habang hindi ako nakatingin, ay palihim na nilandi si Marco. balita ko. Nahuli na ang magnanakaw ng Rolex ko. Ginoong Cruz, siya ang magnanakaw ng Rolex ni. Nakita ko mismo na, palihim siyang pumasok sa function hall. Nagnakaw ng Rolex ninyo, at tumakas. Sa ganito kataas na uri ng Alta Moda Gala ng industriya.
may nakapasok pa ring magnanakaw. Kung kumalat ito, pagtatawanan tayo ng mga tao. Tingnan lang natin kung sino ang may lakas ng loob na pumasok at magnakaw ng gamit ko. Ginoong Cruz, kung sino man ang nagnakaw ng gamit ninyo, makikita sa kiki. Liam, Ano? isang pagkakamali lang po ang lahat. Ginoong Cruz, alam ko pong hindi ninyo kailangan ng Rolex, pero bilang host po ng Alta Moda Gala, kung hahayaan po ninyo ang magnanakaw, sino pa po ang respeto sa inyo? Sofia, ayos ka lang ba? Ginoong Cruz, anong ibig mong sabihin dito? Siya ang nagnakaw. Bakit mo sinasaktan ang tao ko? Ginoong Imperial, kung magsasalita ka pa, at makagalit mo ang isang maimpluwensyang tao, kahit matagal nang magkaibigan ang ating mga pamilya, hindi na kita mapoprotektahan. Anong maimpluwensyang tao? Mahal ang ingay dito. Tara, maghanap tayo ng tahimik na lugar para mag-usap. Chloe Santos, kung aalis ka ngayon dito, sisirain ko ang studio mo. Huwag kang mag-alala, hindi niya yan magagawa. Ang studio mo ay lalo pang uunlad. Mayabang magsalita. Isang matandang lalaking walang kapangyarihan. Sino ka sa akala mo? Ang maliit niyang studio. Kayang-kaya kong sirain sa isang iglap. Ginoong Imperial, hindi mo ba inaalala ang buhay mo? Paano ka naglakas loob na kausapin si Ginoong de la Vega ng ganyan? Isa lang siyang walang kapangyarihan na matandang lalaki. Bakit ka natatakot sa kanya? Miss Santos, ikaw po ba ang nagtatag ng Sinag Studio? Miss Santos. Isa lang siyang walang kapangyarihan na matandang lalaki. Bakit ka natatakot sa kanya? Miss Santos, ikaw po ba ang nagtatag ng Sinag Studio? Miss Santos. Ako si Chloe Santos. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Magandang araw po, Miss Santos. Ako po ang Executive Assistant ni MS, Vivian. Lubos pong interesado si MS, Vivian, sa design project na isinumite ninyo kahapon at may layunin siyang makipagtulungan sa inyong studio. Maaari po ba kayong pumunta sa penthouse upang mag-usap? Paano makikipagtulungan si MS, Vivian, sa maliit niyang studio? Imposible yan. Liam, hindi ako nananaginip, di ba? Hindi ka nananaginip. Kinikilala na ang iyong mga gawa. Chloe Santos, paano ka nagkaroon ng ganyan? Security, paalisin ninyo ang baliw na babaeng ito. Imposible yan, Chloe Santos. Ayos ka lang. Ayos ka lang ba? Mama, hindi mo alam kung gaano ako napahiya sa harap ng maraming tao sa Alta Moda Gala ngayong gabi. Hindi dapat palagpasin ang insidenteng ito. Mahal kong anak. Si Chloe, simula na putulin niya ang relasyon niya sa pamilya Trinidad. Hindi na siya madaling apihin tulad ng dati. Sa ngayon, hindi natin siya kayang pigilan. Hindi ko siya kayang pigilan. Hindi ko ba kayang pigilan si Liam de la Vega? Sa pagkakataong ito, tiyak na sisirain ko ang reputasyon ng matandang lalaking yan. Mamaya, tawagan mo si Marco para sa akin. Mamaya, lulutuin ko ang paborito mong humba at saka kare-kare. Ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang isang lalaki ay gawing isang manyak na kinasusuklaman ng lahat. Chloe Santos, hindi lang ako papayag na sirain ang reputasyon ni Liam at gawing manyak, kundi sisirain ko rin ang inyong pagsasama. Sino sila? Bakit sila ganoon? Kerespeto kay Liam. Sir, may kailangan po kayong pirmahang dokumento. Kakaiba. Bakit parang narinig ko may tumawag kay Liam ng asip? Paano mangyayari yan? Siya ay napakahirap. Paanong siya magiging CEO? Tulong, tulong, tulungan niyo ako. Tulong, tulungan niyo ako. Bitawan mo siya. Huwag, may sumusunod sa akin kanina. Takot na takot po ako. Pwede mo po ba akong yakapin? Binibining Trinidad, kasal na po ako. Igalang mo po ang sarili mo. Anong ginagawa mo rito? Bahay ko po ito.
Dapat ako ang nagtatanong yan. Narinig ko kay Tita Isabel na malungkot daw si Sofia kamakailan. Kaya lumabas siya ngayong gabi. Nag-alala ako na baka hindi siya ligtas. Kaya hinanap ko siya. Umalis ka sa dinadaanan ko. Kahit na noong una, hindi maganda ang paghihiwalay natin. Hindi mo naman kailangang maging masama ang tingin sa akin tuwing magkikita tayo. Mula noong araw ng ating kasal, kung saan kinansela mo ang kasal, at nag-propose ka kay Sofia sa harap ng lahat. Mula sa sandaling iyo, dapat alam mo na ay hindi na dapat magkita pa. Ginoong de la Vega. Marco. Si Liam de la Vega, kanina, sinubukan niya. Gawan ako ng masama. Ano? Hayop ka. Kung bulag ang mga mata mo, magpakonsulta ka sa ospital. Bitawan mo si Marco. Ate, kayong mag-asawa, sobra naman kayong mapang-up. Anong mapanakit? Ikaw ang naunang naninira. Hindi ako nanira, mag-isa lang ako kanina, naglalakad sa kalsada. Nakita ni Liam na walang tao sa gilid ng daan, kaya gusto niya akong gawan ng masama. Chilo, naniniwala ka ba sa akin? Chilo, naniniwala ka ba sa akin? Naman. Punit na ang damit ko. Bakit? Ginawa mo pero ayaw mong aminin. Tama na. Huwag kang magpapaawa sa harap ko. Si Marco, bulag ang mga mata niya. Hindi niya makita ang peke mong akti. Pero ako, hindi ko pa rin ba makikita? Chloe Santos. Kapatid mo si Sofia. Ganyan ka lang ba talaga? Tinutulungan mo pa si Lia para apihin si Sofia? Kung anong klaseng tao si Lia, alam na alam ko. At si Sofia naman, ang kasamaan sa puso niya. Alam ko rin lahat. Ikaw lang ang bulag kaya ka naluloko. Ikaw. Ate, mahirap basahin ang tunay na ugali ng tao. Sa tingin mo ba, hahayaan kong masira ang reputasyon ko para lang gumawa ng sarili kong kwento? Si Liam de la Vega ay isang manyak na matandang lalaki. Naglakas loob kang saktan ako. Chloe Santos, nagagawa mo yan para lang kay Liam. Sa matanda at mahirap na lalaking iyon, sinaktan mo si Sofia. Kung maglalakas loob ka pa, sabihin ang kahit isang masamang salita laban kay Lia. Pati ikaw, sasaktan ko. Asawa ko. Ang galing mo. Tara, umuwi na tayo. Kawalang galang. Sofia, tayo na. Magsumbong na tayo sa pulis ngayon din. Dapat parusahan ang mga taong ganyan. Teka lang, Marco. Tungkol sa bagay na ito, huwag na muna nating idulog sa pulis. Paano kung kumalat ito? Makakasira pa rin ito sa reputasyon ko. Ayoko nang pinag-uusapan ako o pinagsasabihan. Sige, susundin ko ang gusto mo. Chloe Santos, paulit-ulit mo akong ipinapahiya. Sisiguraduhin kong tuluyang mawawala ka. Talagang papawiin kita ng tuluyan. Halika. Naaalala ko pa, pakiramdam ko'y may mali pa rin. Itong si Sofia. Hindi lang gusto sirain ang iyong reputasyon, kundi gusto rin niya tayong paghiwalayin mag-asawa. At saka, Nauna na siyang nakipag-ugnayan kay Marco. Gusto niyang gamitin si Marco para saktan ka. Buti na lang hindi siya nagtagum. ganoon ba? Liam, kahit po mas matanda ka sa akin, pero ang simple pa rin po ng isip, hindi mo pa po naintindihan ang kasamaan ng mga tao. Buti na lang at nandyan ka. Laging nasa tabi ko para protektahan ako. Siyempre, dahil pinakasalan mo ako, napakaswerte. Umuwi ka ng maaga, mauna na ako. Sinabi ni Liam na susunduin niya ako. Bakit wala pa siya? Umuwi ka ng maaga, mauna na ako. Sinabi ni Liam na susunduin niya ako. Bakit wala pa siya? Chilo. Chilo. Alamin mo kaagad ang destinasyon ng kotseng ito at saka magpadala ka ng mga tao para samahan akong iligtas si Maa. Sir, si Chloe Santos ay kinidnap ni Sofia Trinidad. Kinidnap? Nababaliw na ba si Sofia Trinidad? Puntahan kaagad ang bahay ng mga Trinidad. Nababaliw na ba si Sofia Trinidad?
Puntahan kaagad ang bahay ng mga Trinidad. Ikaw, Illegal ang kidnapping. Sofia Trinidad, nababaliw ka na ba? Mahal kong anak, ano ba ang ginagawa mo? Hindi tayo pwedeng gumawa ng iligal, ha? Papa, Mama, hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Noon, ginamit ninyo siya para panangga sa malas ko. Ngayon, nagsisimula na siyang gumanti sa akin kapag patay na siya. Babangon lang ang swerte ko. Kung mangahas kayong saktan ako ngayon. Tiyak na ipaghihiganti ako ni Liam de la Vega. Umasa ka pa kay Liam de la Vega. Yang matandang lalaki na yan para iligtas ka. Mas mabuti pang tanungin mo na lang ang hari ng impyerno para sa isang magandang buhay sa susunod mong kapanganakan. Mamatay ka na. dakpin sila. Protektahan si Ma'am. Liam de la Vega. Hindi ka ba isang taong walang kapangyarihan? Sino ka ba talaga? Ito. Liam de la Vega. Sino ka ba talaga? Ang tagal na. Idilat ninyo ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti. Ang nasa harapan ninyo ngayon ay ang may-ari ng De La Vega Group, si Liam de la Vega. Ano? Abisuhan ng legal department ng grupo. Ipagdemanda sila ng kasong kidnapping, si Sofia Trinidad at ang mag-asawang Trinidad. Para gugulin nila ang kalahati ng kanilang buhay sa kulungan. Bukod pa rito, ay blacklist ang Imperial Group. Opo, sir. Liam de la Vega. Ikaw nga ba talaga ang may-ari ng De la Vega Group? Mahal, matulog ka muna ng mahimbing. Kapag nagising ka na, saka ko sa'yo ikukwento ng maayos. Esan,